Casemiro may offer sa Saudi, promoter ni Inoue bumahag ang buntot at Masayuki ito hindi bugok. So una sa mga balitang boxing at pagkatapos nag-subside ang tensyon ay tila ba tinanggap na ng magkapatid na Casemiro ang tadhana na may isang taon na mahina sa boxing sa Japan. Pero ibinulgar ni Coach Jason na may backup plan sila na isang offer na fight sa Saudi Arabia. Yung Jimmy kasi nga, may kita si Otto agad na post ng Jimmy, hindi man lang daw nag-congratulate, inuna pa yung yung parang bad news. Kami naman, hindi pa kasi namin alam na ganun talaga or ganun yung balita, hindi namin alam. Kaya lang si Otto na yun nga dahil sa balita yon, medyo napa-comment si Tata. Napa-comment si Otto dahil ika nga wala man lang siyang nakitang ni-recognize or kinongratulate siya. Tapos yun na, inuna pa yung hindi pa nga hindi pa nga daw nakita niya yung congratulate, pero yun nga. Alam naman natin yung mga nandyan sa GMA, yung si GM Satsat, wala namang yan. Trabaho nila yung Walang trabaho sa GMA yung yung mga yan. Marites. Hindi, trabaho nila yan kasi news yan eh. GMA nga dapat kung una pinost nila yung congratulations with dollars, tapos dapat nga tumawag ka sa atin para mag-interview or mag-televise. Or magtanong o magtanong kung Pero wala alawan kayo Inoue. Inoue ako mga tanong ko ba. wala kasi kaming alam guys kung yun nga na ban man kami or pero huwag kayong mag-alala guys, hindi lang sa Japan umikot yung mundo natin. Dami pang daming lugar na pwedeng labanan. Na lang yung baka hindi nila matanggap na gano'n yung nangyari. Baka natalo sila sa Talpakan Tour kasi nakita nila na Talo yun kasi walang boxer na makaka lang talaga, hindi walang kasi ako nalampasan ko yun. Basta lahat ng ng 5 oras lang yung pag-recovery mo, pag-aakyat ka ng ring, mahina ka talaga. Pero ikaw lang Ako kasi, iba kasi ako, immortal ako yun lang. Kasi, oo. Tapos yung yun, mga immortal, iba yung mga immortal at saka pero, mga normal na boxer. nagtaka kasi ako bakit, nabahan ka. Diba lumaban din si Tapalis dun. Kaya nawala yung belt niya dati. Hindi siya nakakuha ng timbang, pero yun nga, hindi naman siya binan. Kaya yung Pero, ay nga, yun lang, yung... Hindi naman sa panyumikot yung mundo natin, ang daming lugar na pwedeng labanan. Sa Saudi na lang tayo, tol. Ituloy na lang natin yung sinabi ng sa Saudi. Sa Japan naman tong atayog dila, tol. Parang sa tingin ko, takot na ngayon si Naoya Inoue. Kaya gumawa talaga sila ng paraan Kasi, nag-ano na yung manager natin na sa 2025 na maglaban sana sila Cuadro Alas. Pero hayaan nyo na guys, basta ang importante, ayan, nanalo tayo. Ayan, nanalo din yung mga tumalpak na naniniwala, yung mga kaibigan ko na kung ilang round, sabi ko talpak na lang kayo ng KO. Hindi na natin problemahin kung anong round at nagpasalamat sila. Kasi hindi natin alam kung ilang round yun buti na lang nabagsak agad. Magaling yung kalaban, kaya yung sinasabi ko sa inyo, maganda yung mapapanood niyo kasi yung kalaban hindi basta-basta. Kung ano man yung decision guys, na lang natin. Kung ano man yung decision, tawag dyan, tanggapin na lang natin. Basta tandaan natin guys, hindi lang sa Japan umiikot yung mundo natin. Siguro tatanggapin na namin yung sa Saudi Arabia, hindi lang natin, basta marami, hindi pa natin alam. At maraming salamat sa patuloy na naniniwala sa amin dahil sa tiwala ninyo, pati kayo nanalo. Buti pa kayo guys na kinong-congratulate kayo. Kinong-congratulate niyo si Cuadrolas. Pero yung GMA, shout out. Wala man lang isang post dyan. Post ba, congratulate.
Inuna pa yung ano, bad news kaysa Mamarites nyo. hindi mo. Shoutout ako sa Jimmy ha. GMA, taga saan? Baka hindi to taga Pilipinas yung GMA tol. GMA, hindi nyo ba alam GMA? Dala namin yung bandera ng Pilipinas. GMA, yung bandera ng Pilipinas dala namin. Wala malang congratulate dyan. Sa ibang balita at parang umurong ang Adam's apple ng Japanese local promoter ni Inoue na si Hideyuki Ohashi nang nagkomento ito na wala na sa radar si Cuadro Alas na ikinatutuan ng mga haters. Na sa mata nila ay tama lang natanggalin sa listahan as a potential opponent si former 3-division world champion Cuadro Alas kay Naoya Inoue dahil sa weight issue. Kung ang bagong battle cry ay ang pag-overweight at walang kasamang paglaklak ng illegal na peds ay pwede pa ring matuloy ang laban basta say it na maging transparent na this time sa kontrata. Na may striktong 122 pounds lang sila during sa final weigh-in at apply pa ang 10 pounds rehydration clause para sa indulgence ng kampo ni Monster Naoya. Lumalabas kasi na parang hesitant sila na makipagsapalaran baka madungisan lang ni QA ang malinis na kartada ni Naoya. Sa huling balita na ayon pa ni Boss Badong Aratiles na most probably ay gagawa ng paraan ng manager at promoter ni Champ Casimero na si Masayuki ito para maayos ang busot sa JBC. Nag-overweight during sa final weigh-in. Sa katunayan ay naibalita ng Yahoo News Japan na medyo kumambyo na si Mr. ito na pagkatapos manalo impressively ang ating pambato. Paglilinaw niya na gagawa daw siya ng paraan para mapalaban si Alas. Pero nilinaw niya na kung matamaan siya ni Inoue ay delikado siya pero kung ang left hook naman ni Cuadro Alas ang makatama ay may kalalagyan rin si Monster Inoue. Marami na po nagpapakalat na dahil sa suspension ni Cuadro Alas, una pumalag po si Cuadro Alas, no? Hindi pa naman daw definite yung suspension na yan. Pero tignan natin kung ano pong mangyari. Minsan napapababa pa yan at minsan umaapila pa, no? May apila pa naman dyan. Hayaan nyo po yung mga promoter na magtrabaho. Minsan kasi itong mga hater, kala mo sila nasusunod sa karera ni Cuadro Alas eh. Hindi po kayo kailanman nasunod sa karera ni Cuadro Alas. May promoter po yan na hapon, hayaan nyo po magtrabaho yung promoter. Yan po trabaho nila, ang trabaho po ni Cuadro Alas, sabi niya nga, ay lumaban sa taas ng ring. No? Hayaan nyo po yung promoter niya mamoblema sa kanyang laban. Hindi naman kayo promoter eh. Hayaan nyo po yung mga manager, no? Wala naman po kayong mga say. Ang say nyo lang po, nagsasalita kayo para for the views. Lahat po tayong, wag na po tayo magano na kala mo talagang mga ano kayo, yung para kayo sa ano, kung ano-anong katarantaduhan pinagsasabi nyo. Lahat tayong mga vloggers, for the views tayo. Pero, for the views na nga kayo, pucha, yung paraan nyo ng makakuha ng views, paninira kay Cuadro Alas, no? Samantalang kami, ang paraan naman namin ng pagkuha ng views ay pagsuporta. Bahala na yung tao, no? Bahala na po yung tao rito. Okay. Alam po ninyo, eto sa katotohanan, si Cuadro Alas po ngayon ay suspended sa ako hindi malinaw sa akin yun eh. Pero hapon naman yung kanyang promoter. Baka nakakalimutan po natin, no? Hindi po mga bugok yung promoter ni Cuadro Alas, no? Yung mga manager niya matatagal na rin po sa boxing. Sila Climas, hindi po sila mga bugok, no? Hayaan niyo po sila magtrabaho. Kayo, trabaho niyo yan, manira. Okay, anyways, yan po ang medyo good news. Pero syempre, ang naghangad naman talaga na makalaban ni Cuadro Alas si Inoue, walang iba kundi ang kanyang promoter. Kasi ano yan eh, yung promoter po, namuhunan yan, no? Siyempre, gusto niya na malalaking laban. Promoter po yan, hindi po yan kawang gawa. Yung boxing po sa professional ay wala pong kawang para po magkaroon ng malaking boxingero, magkaroon ng malaking kita ang promoter at the same time. Wala na pong pinakamalaking laban para kay Casimero, kundi yung laban niya kay Inoue. Lahat tayo nananalangin na sana matuloy yan. Pero kung hindi man matuloy, okay na rin yan kasi wala tayong magagawa. Kung ayaw ni Inoue, wala pong boksingero. Sinabi naman po ng kanyang promoter, tama naman yun, no? Na malakas talaga si Casimero, napakita na yan. Wala na pong katwiran si Inoue. Yung kinakatwiran na hindi karapat dapat si Casimero sa level nila, hindi na po pwedeng ikatwiran ni Inoue yan. Dahil nakita naman natin yung one round, no? Na pagpapabagsak niya kay Saul Sanchez.
talagang karapat-dapat, no? Kung karapat-dapat lang ang pinag-uusapan. Talagang karapat-dapat na challenger ni Inoue. Kaya lang beyond na sa reason si Inoue. Gagawa at gagawa ng paraan tong mga Hapon para hindi po mailaban ang kanilang sports hero dito po sa ating angas ng Pinas. Yun lang naman po yan, ganun lang kasimple, no? Gagawa nila ng paraan para hindi po mapahamak. Opo, mapapahamak po si Inoue kay Casimiro. Meanwhile para sa mga edad 18 years old and above na mahilig tumaya online ay you can earn as much as 12k bonus in your first deposit. Pwede kang tumalpak ng 5 pesos at manalo habang nanunood sa inyong mga paboritong sports like boxing, NBA, PBA, MPBL at G-League games. Madali lang ang pag-deposit at withdrawal via Paymaya, GCash Direct, GCash QR at online banking. Please check comment section para sa pagrehistro at gamitin ang promo code.